Magandang araw po sa inyo lahat at welcome again po sa JLAT Vlog. So for today's episode po natin, andito po tayo ngayon sa isang barangay sa aming hometown sa bayan po ng kuya po. At meron po kaming ipapakitang rice field naman po ito na pwede gawing residential din or pwedeng gawing pang business din siya. So ito po ay 2 hektarya ito lang. 2 hektarya pero pwedeng kumuha ka isa. Pwedeng kumuha ka isang hektarya. So pwede namang buo. So ang presyo ng property nito ay tag 2.5. 2.5 yung isang hektarya, isang hektarya. So sa 2 hektarya ilan yun? Di bali 5. Okay, so ano daw po ito? Ito po yung isang hektarya na portion. Bali dalawang pinitak po siya. So ang frontage po ng isang hektarya po siguro simula po dun sa may tanim nga po, sa may tanim ng mga 50 meters po siguro hanggang dito. Tapos ganoon din sa isa, mga 50 meters din po siguro. Estimate lang naman po yun. So, dito nga po, meron po silang tanim na tawag dito, mais ngayon, corn. Ayan, at meron po silang balong o yung deep well na tinatawag. Ayan po, meron silang tubo ng deep well. Wala nga lang pong makina. Pero yan po yung ginagamit nilang pampatubig sa nilang pananim po na mais. So, ito po ay nakaalong barangay road po siya. At 1 lane nga lang po, pero ang estimate kong lapad nung barangay road siguro nasa mga 4 meters po siguro ito. Andito na rin po yung power line. Ayan, tsaka mayroong mga solar light po dito sa kanyang para straight light nga po, may solar light po siya. At mga ilang metro lang po o may ilang kilometro lang po layo po sa town proper, siguro mga kulang-kulang 3 kilometro po siguro estimate po namin. So dito po ay mga bahay na rin po dito. Ayan. At dyan po yung maraming bahay sa part na yan. Maraming kabahayan po dyan. So ito po yung isang portion po na 1 hectare na 2.5 din po yung presyo niya. At sa daw po installer yung capital gain tax, documental stamp, 10% ng ahente sagot po niya. At ito naman po yung isang portion po ng 1 hectare din po. Bali ito naman po yung naanihan na po nila ng mais. At ito nga po 2 titles na, 2 titles po to. Tag-isang hektarya. Sakto ba isang hektarya? So ito po yung pakita po nung dalawang property. Ito po yung isang hektarya, ito rin po yung isang hektarya. So dalawang pinitak po ito at dalawang pinitak rin po ito. So yung kanilang titulo, ano yung titulo nito? Agrarian title pero matured na yung kanyang titulo. So buhay pa yung nakapangalan sa titulo? Buhay pa daw po yung nakapangalan sa titulo. Ayon po kay Boss Cedric, sila po kasi yung naka-direct po sa yung contact nila dito sa property na ito. So ito nga po ay tinatamdag na nila po ng palay, mais, pwede naman pong gulay. So sa presyong 2.5, kung gusto nilang tawaran pa, yung seller na lang mismo kausapin natin sakali. Sa 2.5 na presyo, yun nga po, sagot nga po daw nila yung capital gain tax, documental stamp, yung porsyento ng ahente. At pero try din natin sabihin kung pwede all in na lang. Pwede naman siguro all in na lang, siguro kausapin natin yung mismong seller. Tapos yung kanyang amilyar, kanyang real property tax ay bayad. Okay, bayad. So ito po yung kanyang tubo. Ayan po. Nandiyan nila nalagay yung makina kung sakasakali mo papatubig sila. Sa ngayon po kasi ay naani na, kaya inuwin na po nila yung kanyang makina. So back to back yung kanyang kalsada. Dito sa harap po, dito sa pinaka frontage po niya, barangay Cemented Road po siya. Tapos sa likod po yung daan po doon ay rough road nga lang po, pero iisang tagusan lang po yan, papunta rin po sa barangay Cemented Road. Dito pwede rin dumaan papunta sa MacArthur Highway. Ang estimate ko siguro nasa mga 5 kilometro po siguro pataas yung kanyang, o mga kulang-kulang 10 kilometro sabihin na lang po natin. At MacArthur Highway na, tapos sa SM Rosales siguro mga 15 kilometers po siguro, estimate nga lang po yan. At kitang-kita mo po dito mga bulubundukin ng Caraballo, yung bundok po ng Balongaw, tsaka yung Bulaylay, at yung Kulusba, yung Mount Bangkay na tinatawag. Ayan po. So, ano pa? Ano dito? Pwedeng gawing residential din. Pwede kayo magpatayo ng bahay sa gitna.
dito sa harap niya or dito sa gitna. Tapos ano pa yung maganda dito, pilitan niyo naman ng mga fruit bearing kung ayaw niyo pong magtanim ng mga palay, mais o gulay, pwede natin tamnan ng mga fruit bearing po ito. At kung gusto niyo magpalay, pwede naman po yan. Pwede pang game farm. Ayan. At ano pa maganda dito, tsaka yung lupa kasi flat po siya, flat terrain. At ano pa maganda dito pang investment, pwede investment to, pwede nating bilhin niyo papilitan sa benta natin. Kasi po yung pera niyo po naka-invest po sa bangko, mas maganda i-invest niyo na lang po sa lupa, kasi ang lupa tumataas ang value po niyan every year. So hindi ko na po siguro mapuntahan yung pinaka dulo ng property dahil yung drone video na lang po pala. Yung drone video na lang po, panoorin niyo po yung drone video para makita niyo po yung boundary po niya sa dulo at yung boundary po niya sa harap at sa both side po niya, sa east, west, north, south po niya. So sakto naman po yung siguro yung so ito kasi yung ganyan pilapil, diretso naman po. At ano pa maganda dito, kaya di nakakatakot no, kasi maraming dumadaan ng mga sasakyan dyan. Yan po yung mga kabahayan. Malapit lang po sa palengke ng kuya po. Ano pa, yan, yung power line andyan na rin. Tapos internet connection, wala nga lang pong kable ng internet connection pero malakas po ang signal dahil andyan po yung cell site po sa bundok ng Bulaylay. Pero pwede po yung wireless, yung installing na tinatawag, pwede naman po yun. At saka malakas naman kasi kalat-kalat naman dito yung mga yung mga tawag dito yung mga cell site. At ano pa maganda dito, maganda po siya investment din sa mga magre-retire. Pwede maganda po ito para sa retirement din dahil mas maganda po ito dahil kayo po magde-develop po sakasakali. Talagang may gagastos po talaga pag magde-develop po ng property, pero at least kayo po yung mismong nag-develop, nag-design ng development ng property nyo po. At ano pa dito ay mahangin siya, malamig yung alas 10 na yata, wala pa kaya po hindi natin problema yung kalsada dahil tatanawag sa bayan, sa Maynila siguro mga 3 oras ng biyahe. Pwede po tayong dumaan dito sa town proper ng Kuya po, or pwede rin po dumaan na lang dito sa MacArthur Highway na lang po. Ang exit po na mabilis po sa Anao exit po, maganda po exit po yan dahil malapit po sa property exit po dito. Siguro mga 10-15 minutes po siguro driving. At sa Maynila 3 oras na, sa Baguio po siguro mga 1.5 hour. Diba? Mga tali pong pang business sa harap sa mga mahilig po sa business, kagaya po ng mga water refilling station, gas station po dyan, or mga hardware. Pwede po sa harap kasi maluwang naman po yung kanyang entrada. Sa mga 50 meters po, more or less po yan. So kung may mga tanungan po kayo regarding po sa property nito, dalawang property nito na 2 titles po siya na tag-iisang hektarya po. Pwede na pong 1 hectare yung bilhin nyo, or pwedeng buo. Pwedeng buo or pwedeng 1 hektarya. Dahil nakaseparate naman yung mga titulo po nila, tag-iisang hektarya po. Ayan. So may katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa akin. So property nito, sasamahan po namin kayo, schedule nyo po kung kailan. At para maipakita po namin, may explain po namin sa inyo itong property nito kung sakaling may mga ibang katanungan po kayo regarding po dito. So hanggang dito po muna, at maraming salamat po sa inyo lahat, at God bless po.